Isang buwan matapos tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, itinalaga ako ng leader ng aming iglesia na si Jiang Lin na magsilbing leader ng grupo. Nang mga panahong yon, lubos akong nasiyahan na binigyan ako ng leader ko ng posisyon ng pamumuno. Matapos ang isang buwan ko sa iglesia. Pagkatapos, mas sinipagan ko pa ang pagtupad sa tungkulin ko. Dahil ang bilang ng mga miyembro sa iglesia namin ay patuloy na lumalago, hinati sa dalawa ang iglesia. At ako ang nahalal bilang leader ng isa sa dalawang iglesia. Si Jiang Lin ang namumuno sa dalawang simbahang ito. Isang beses dumalo siya sa isa naming pagtitipon at nagtanong si Brother Lu, anong mga sipin ng mga salita ng Diyos ang babasahin natin? Ang sabi lang ni Jiang Lin, wala tayong babasahing mga salita ng Diyos, pag-usapan natin ang ating mga karanasan. Sumagot si Brother Lu, salungat sa mga prinsipyo ng buhay iglesia ang hindi pagbasa ng mga salita ng Diyos. Siya nga. Bago pa matapos magsalita si Brother Lu, tiningnan siya ng masama ni Jiang Lin at sinabi ito, mababa ang tayog ninyo at hindi ninyo naiintindihan ang katotohanan, kaya nandito ako upang tulungan kayo. Sa palagay ko'y makakabuti rin ito sa pagpasok ninyo sa buhay. Pwede tayong magbasa ng mga salita ng Diyos sa bahay, ngunit sa mga pagtitipon dapat nating pag-usapan ng mga karanasan natin at matuto sa mga karanasan ng iba. Makakatulong ito na mapabilis ang ating pagpasok sa buhay. Hindi ka nakikinig sa akin at pinangangaralan mo pa ako. Ginagambala mo lang ako. Pag inulit mo pa to, hindi ka naiimbitahan sa mga pagtitipon. Yumuko na lang si Brother Lu at nanahimik. Nang mga panahong yon, naisip ko sa sarili ko. Sa mga pagtitipon, dapat nagbabasa tayo ng mga salita ng Diyos. Dapat nakabase sa mga salita niya ang mga sinasabi natin. Ito ay isang prinsipyo ng ating buhay iglesia. Oo. Lumalabag si Jiang Lin sa mga prinsipyo natin sa di pagbasa ng mga salita ng Diyos sa mga pagtitipon. Sinabi niya pang ginagawa niya yon para sa ikabubuti ng pagpasok namin sa buhay. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Oo. Totoo yan. Medyo nagalit ako. Kaya nagpasya akong subukang makipagbahagian sa kanya. Ngunit nang makita ko ang simangot sa kanyang mukha, nagpasya na akong manahimik na lang. Naisip ko, laging mataas ang naging tingin niya sa akin kapag ipinunto ko sa kanya ang problema niya at ikinasama ito ng loob niya. Baka sabihin niyang wala akong utang na loob at hindi alam ang nakabubuti sa akin. Ay, inisip ko na lang. Kalimutan ko na lang mas mainam na wala akong kahit anong sabihin. Baka matulad pa ako sa nangyari kay Brother Lu at mapagsabihan din niya. Kapag namarkahan ako na nanggagambala, hindi lang ako matatanggal bilang leader. Baka pagbawalan pa akong sumali sa mga pagtitipon. Pagkatapos ng 2 buwan, nakasalubong ko si Sister Zheng na dumadalo sa ibang simbahan. Naiinis siya at sinabi niya sa akin, na basta na lang pinaalis at pinalitan ni Jiang Lin ang 2 diakono. At itinalaga ang kamag-anak niya para diligan ang mga kapatid. Ngunit ang kanyang kamag-anak ay hindi hinanap ang katotohanan at walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya walang nakakakuha ng kahit ano sa mga pagtitipon nila. Sinabi rin sa akin ni Sister Zheng na noong isang pagtitipon, sinubukan niyang bigyan ng mungkahi ang kamag-anak ni Jiang Lin. Ngunit ayaw nitong tanggapin iyon at pinalabas pa na sinusubukan siyang pigilin ni Sister Zheng. Nang malaman ito ni Jiang Lin, sinabi niya na ang mga kapatid sa grupo ni Sister Zheng ay nanggagambala sa buhay iglesia at dapat magnilay-nilay. Inihiwalay na lang sila basta sa iglesia at pinagbawalang magtipon-tipon at di binigyan ng mga pangaral ng Diyos. Di nila makuha ang mga kailangan nilang panustos. Ay, paglabag ito sa mga prinsipyo ng iglesia. Sigurado yan. Tinanong ako ni Sister Zheng na naluluha pa kung mayroon daw ba akong maitutulong upang maayos ang suliranin na ito. Nagulat ako at nalungkot na makita si Sister Zheng sa ganoong kalagayan. Paano sumama ang mga bagay-bagay ng ganon kabilis matapos hatiin ang iglesia? Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Tungkol naman sa panghihimasok, hindi ako ang namumuno sa gawain ng iglesia na yon. At hindi rin ako pamilyar sa sitwasyon nila. Kapag hindi ko inayos ang problema, baka naman punahin ako. Kapag ito'y nalaman ni Jiang Lin, baka naman kung anong gawin niya sa akin. Naisip ko, ba't hindi ko na lang hintaying dumating ang mas nakatataas na lider at kausapin siya? Pinili ko ang aksyon na hindi masyadong makasasama ng loob para sa lahat.
Sinabihan ko si Sister Jeng. Pag dumating na ang mas nakatataas na leader, kakausapin ko siya. Nauunawaan niya ang katotohanan at nakikita ang mga problema. Kaya niya tong lutasin sa pamamagitan ng pagbabahagi. Ngunit sumagot agad si Sister Jeng. Hindi na ito makakapaghintay pa. Baka pwede kang sumulat sa nakakataas na pamunuan at ipaalam sa kanila ang problema. Hindi ako makapagdesisyon sa pakiusap niya. Sa isang banda kapag hindi ko ipinaalam ito sa nakatataas na pamunuan, masisira ang buhay ng mga kapatid ko. Ngunit pag ipinaalam ko ito, dahil hindi tumatanggap ng ibang mungkahi si Jianglin, at pinipigilan pa niya ang sino mang nagmumungkahi. Pag malaman niyang nagsumbong ako sa nakatataas, mas masahol pa ang magiging trato niya sa akin kaysa sa natanggap ni Brother Lu. At baka ako'y paratangan niya rin ng mas seryosong paglabag. Nang makita ni Sister Jeng na nag-aalinlangan ako at hindi sigurado, napailing na lamang siya at naglakad papalayo. Ang anyo ng pagkabigo, pagkaagrabyado at kawalang magawa sa mukha ni Sister Jeng ay nagpadama sa akin na parang may kutsilyo sa dibdib ko. Hindi ko mailarawan ang pakiramdam na yon. Umuwi akong labis na malungkot at ni hindi man lang ako makakain. Nang gabing yun, nakahiga lang ako sa kama at hindi ako makatulog. Ang naiisip ko lang ay ang nasaktan at dismayadong anyo ni Sister Jeng. Kaya lumapit ako sa Diyos sa panalangin. Mahal na Diyos, patnubayan niyo po sana ako. Anong mga hakbang ang naaayon sa kalooban ninyo? Maya-maya'y nakita ko ang sumusunod na sipi ng mga salita ng Diyos. Ang konsyensya at katwiran ay dapat maging bahagi ng pagkatao ng tao. Ang mga ito'y pinakabatayan at pinakamahalaga. Anong klaseng tao ang isang taong walang konsyensya at walang katwiran ng normal na pagkatao? Sa pangkalahatan, siya ay isang taong walang pagkatao. Isang taong masama ang pagkatao. Suriin natin itong mabuti. Paano nagpapakita ng tiwaling pagkatao ang taong ito para sabihin ng mga tao na wala siyang pagkatao? Anong mga katangian ang taglay ng gayong mga tao? Anong mga pagpapamalas ang ipinapakita nila? Pabaya sila kumilos. Lumalayo sa mga bagay na walang personal na kinalaman sa kanila. Hindi nila isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos o ang kalooban niya. Kulang ang pasanin nila para magpatotoo sa Kanya o gawin ang tungkulin nila. Kulang sila sa pagiging responsable. May ilan pang ang nananahimik matapos makakita ng problema sa tungkulin nila. Nanggugulo ang ilang tao, ngunit di nila yun pinipigilan. Hindi nila isinasaalang-alang ang mga kapakanan ng sambahayan ng Diyos ni ang kanilang tungkulin o responsibilidad. Sila'y nagsasalita, kumikilos, namumukod-tangi, nagpupunyagi at gumugugol ng lakas para lang sa banidad, katanyagan, katungkulan, mga kapakanan at karangalan nila. Idinulot ng mga salita ng Diyos na matanto ko na ang mga ayaw umako ng responsibilidad at iniisip lang ang kanilang reputasyon at katayuan na walang pag-isip sa mga interes ng sambahayan ng Diyos o sa pagpasok sa buhay ng mga kapatid, na walang pakialam sa wala silang pakinabang, wala silang budhi at katwiran at tunay na mga makasarili at mababa. Oo nga. Hindi ba ako naging ganitong tao? Nung ayaw kaming pabasahin ng mga salita ng Diyos ni Jianglin sa pagtitipon at nagmungkahi si Brother Lu, pinagalitan at kinondena niya to. Lumalabag siya sa mga prinsipyo ng iglesia at di tumatanggap ng katotohanan. Dapat ay nanindigan ako at inilantad siya. Ngunit ayaw kong mapasama ang loob niya, kaya di ko nagawang sabihin kung anong tama. Nang mabalitaan kong nagpaalis si Jianglin ng mga tao at pumili siya ng kamag-anak niya upang gumanap ng mahalagang tungkulin na pinigilan niya ang sino mang sumubok na magbigay ng mungkahi sa kanyang kamag-anak. Dapat inusisa ko ang nangyayari at ipinagbigay alam ito. Ngunit ayokong pigilan ako ni Jianglin, kaya iniwasan ko ang tungkulin ko. Di ko ito inako at umasang ang mas nakatataas na lider ang aayos ng lahat. Nakita kong ang mga kapatid ko'y pinipigilan na nawala na sila ng buhay iglesia, di makatanggap ng mga salita ng Diyos at namumuhay sa pagdurusa. Pero inisip ko lang ang interes ko at mga pagkakataon sa hinaharap. Hindi pinansin ang kanilang pagpasok sa buhay o mga interes ng iglesia. Nang napagtanto ko kung gaano ako naging makasarili, kung gaano ako nagkulang sa katwiran, nakaramdam ako ng kahihiyan na makitang muli ang mga kapatid ko. Maya-maya'y natagpuan ko ang ika-6 na atas sa
ang 10 atas administratibo na dapat sundin ng hinirang na bayan ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Gawin mo yung nararapat gawin ng tao at isakatuparan ang iyong mga obligasyon. Tuparin ang iyong mga responsibilidad at manatili sa iyong tungkulin. Yamang nananalig ka sa Diyos, dapat kang gumawa ng iyong kontribusyon sa gawain ng Diyos. Kung hindi, hindi ka karapat dapat na kumain at uminom ng mga salita niya at manirahan sa sambahayan niya. Amen. Pagkatapos kong basahin ang siping ito, nakonsyensya ako. Ako'y nilalang ng Diyos at lubos na nakatamasa ng pagtustos ng mga salita niya. Dapat manindigan ako kasama siya. Pangalagaan ang gawain ng sambahayan ng Diyos at protektahan ang mga kapatid ko. Oo. Ngunit natakot akong sumama ang loob ni Jianglin at mapigilan niya. At natakot na mawala ko ang katayuan ko bilang leader. Kaya iniwasan ko ang tungkulin ko. Nag-alala akong mapasama ang loob ng mga tao, hindi ng Diyos. Walang naging puwang ang Diyos sa aking puso. Hindi ako karapat-dapat na tawaging isang mananampalataya. Nang mapagtanto ko ang lahat ng ito, hindi na ako pa pwedeng maging makasarilit kasuklam-suklam at isipin lang ang sarili ko. Nawalan sina Sister Zheng at ang iba pa ng daan upang matanggap ang pinakabagong mga salita ng Diyos. Kailangan kong akuin ang responsibilidad at tulungan silang lutasin ang problema nila. Tama. Sa sumunod na araw, pumunta ako sa lugar ng pagtitipon ni na Sister Zheng upang alamin ang kalagayan nila kay Jianglin. At napatunayan ko na lahat ng sinabi sa akin ni Sister Zheng ay totoo. Tapos sumulat ako ng ulat sa nakatataas. Nagpadala rin ako ng mga bagong salita ng Diyos kina Sister Zheng at sa iba pa. At sama-sama kaming nagtipon. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Nang malaman ni Jianglin na nakipagtipon ako kina Sister Zheng at sa mga kapatid niya, naghalit talaga siya. Isang araw, mga 6:00 ng gabi, pinapunta niya sa bahay ko ang nakatatandang kapatid upang sabihan ako na dahil palihim akong nakipagpulong sa mga miyembro ng ibang simbahan at naging mayabang at mapagmalaki, minarkahan ako para sa 8 paglabag. Ay, nako. Pinagbawalan niya akong gumanap ng mga tungkulin ko at isusumbong din niya ako. At pupulungin niya ang mga diakono at leader ng parehong iglesia upang ilantad ako. Isa itong pagpigil. Oo. Ang mensaheng inihatid sa akin ng nakatatandang kapatid ay talagang ikinabigla ko. Nalaman ba ni Jianglin na isinumbong ko siya? Pagtitipunin pa raw niya ang mga leader at diakono ng parehong simbahan upang ilantad ako. Ako ba'y paaalisin nila ron sa iglesia? Kung talagang paaalisin nila ako. Kung ganon, may pag-asa pa kaya akong maligtas? Ang pag-iisip na ito'y nagparamdam sa akin ng kawalan ng pag-asa at panghihina. At hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Ang sumunod na araw ay panahon na naman ang pagtitipon ni na Sister Zheng. At talagang tuliro ang isipan ko. Hayagan na akong pinagbawalan ni Jianglin na gampanan ang aking tungkulin. Kaya kung dadalo pa ako sa pagtitipon kasama ang mga kapatid, baka kung anong paglabag ulit ang imarka ni Jianglin sa akin pag nalaman niya ito. Nagpasya akong manahan na lang muna sa ngayon. Kaya ako'y naglagi muna sa bahay at pinalampas ang buhay iglesia. Parang naging hungkag ang puso ko at naapektuhan ang gana ko sa pagkain at pagtulog. Parang wala akong patutunguhan. At nakaramdam ng sakit at paghihirap. Pagkatapos ng mga 10 araw inilabas ng simbahan ang pinakabagong pagbabahagi ng Diyos. Inisip ko sa aking sarili, pinipigilan ni Jianglin ang mga kapatid sa lugar ng pagtitipon ni na Sister Zheng. Hindi sila makapagbasa ng mga bagong salita ng Diyos. Kailangang maihatid ko agad sa kanila ang mga salita ng Diyos. Tama. Ngunit naisip ko rin na kapag nalaman ni Jianglin na pumunta ako at minarkahan ako para sa isa pang paglabag, baka itiwalag na ako sa iglesia at mawalan na ako ng ugnayan ng sambahayan ng Diyos. Talagang hindi ako makapagpasya. At pabalik-balik ako, ngunit nagpasya pa rin ako. Na mas mabuti kung hindi ko naihatid ang mga salita ng Diyos kay Sister Zheng. 2 araw rin akong nagpalibot-libot na parang zombie. At wala akong gustong gawin. Pag naiisip kong di makapagtipon at makapagbasa ng mga bagong salita ng Diyos si Sister Zheng at ang iba pa, at malamang ay nagdurusa rin tulad ko. Labis akong nakokonsensya. Kalaunan ay nakita ko ang sipi ng mga salita ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nais hanapin at isagawa ang katotohanan. Ngunit kadalasan ay
May pagpapasya at hangarin lang sila na gawin iyon. Hindi nila taglay ang buhay ng katotohanan sa loob nila. Dahil dito, kapag nakahaharap sila ng masasamang puwersa o taong gumagawa ng masama, o huwad ng mga lider at antikristong lumalabag sa mga prinsipyo, nalulugi ang gawain ng sambahayan ng Diyos at napapahamak ang mga hinirang niya. Nawawalan sila ng lakas ng loob na manindigan. Anong ibig sabihin pag wala kang lakas ng loob? Nakimik at di magaling magsalita? O di mo ito nauunawaan at di naglalakas loob magsalita? Wala sa mga ito. Nangyari lang na kontrolado ka ng ilang uri ng tiwaling disposisyon. Ang isang disposisyon ay pagkatuso. Isinasaalang-alang mo muna ang sarili mo. Kung magsasalita ako, paano yun makakatulong sa akin? Kung magsasalita ako't may sumama ang loob, paano kami magkakasundo? Tusong pag-iisip ito, hindi ba? Hindi ba't bunga ito ng tusong disposisyon? Isa pang disposisyon ay makasarili at masama. Iniisip mo, paano nauugnay sa akin? Ang kawalan sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Bakit ako mag-aalala? Wala akong kinalaman doon. Kahit na makita at marinig ko to, wala akong dapat gawin. Hindi ko ito pananagutan. Hindi ako pinuno. Nasa loob mo ang mga gayong bagay na tila umusbong mula sa iyong walang malay na isip. At tila ba sumasakop sila ng mga palagiang katayuan sa iyong puso. Sila ang mga tiwali at satanikong disposisyon ng tao. Oo. Kinokontrol ka ng iyong sataniko at tiwaling disposisyon ni hindi ikaw ang Panginoon ng iyong bibig. Kahit nais mong magsalita ng tapat, hindi mo kaya at di ka nangangahas. Di mo magawa o masabi ang mga bagay o tumanggap ng kahit maliit na bahagi ng responsibilidad na dapat mong tanggapin. Gapos ng iyong sataniko at tiwaling disposisyon ng kamay at paa mo. Di talaga ikaw ang namamahala. Oo. Sinasabi sa iyo ng iyong sataniko at tiwaling disposisyon kung anong sasabihin at sinasabi mo yon. Sinasabi nito sa iyo kung anong gagawin kaya ginagawa mo yon. Iniisip mo magsisikap ako sa pagkakataong ito at magdarasal sa Diyos. Kailangan kong tumayo upang pagsabihan ang mga gumugulo sa gawain ng sambahayan ng Diyos at irresponsable sa tungkulin nila. Kailangan kong tanggapin ang responsibilidad na ito. Nahihirapan ka man, naglalakas loob kang magsalita. Dahil dito, kapag nagalit ang ibang tao, di ka makakilos at umuurong ka. Ikaw ba talaga ang namumuno? Anong silbi ng lakas ng loob mo? Anong silbi ng determinasyon at matibay na kapasyahan mo na wala ng silbi ang mga yon? Tama. Di mo hinahanap ang katotohanan, ni isinasagawa ang katotohanan. Patuloy ka lang nagdarasal, pinatatatag ang pasya, nagtatakda ng mga layunin at sumusumpa. Anong resulta ng lahat ng ito? Sunod-sunuran ka pa rin. Di ko gagalitin o sasaktan ng sinuman. Kung di ko ito problema, lalayuan ko ito. Di ako magsasalita nang walang kinalaman sa akin. Kung may makakasira sa interes, dangal o reputasyon ko, di ko pa rin ito papansinin. At maingat kong uunawain ang lahat ng iyon. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Ang pakong nakausli ang unang napupukpok at hindi ako ganon kahangal. Kontrolado ka ng iyong kasamaan, katusuhan, katigasan at pagkamuhi sa katotohanan. Sinisira ka nito at nahihirapang pasanin yon kaysa sa isinuot na gininto ang singsing ng haring unggoy. Ang pamumuhay sa ilalim ng pagkontrol ng tiwaling disposisyon ay nakakapagod at napakasakit. Totoo yan. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang tiwali kong disposisyon nang minarkahan ako ni Jianglin. Para sa ilang pagkakasala at pinagbawalan akong tuparin ang aking tungkulin. Natakot ako na lalo pa akong mapigilan o mapatalsik sa iglesia. At dahil gusto kong protektahan ang hinaharap ko, natakot akong makipagtipon at maghatid ng mga bagong salita ng Diyos kina Sister Zheng at ilantad ang buktot na pag-uugali ni Jianglin. At wala akong pakialam kung masira ang buhay ng mga kapatid ko. Basta ko na lang isinasantabi ang atas ng Diyos. Nakita ko na lubos akong walang katapatan sa Diyos, na ipinagkanulo ko siya. Sa napakahalagang sandaling iyon, nangangailangan na isagawa ko ang katotohanan, pero kinontrol ako ng tiwali kong disposisyon ng pagiging buktot at tuso. At hindi ko talaga maisagawa ang katotohanan. Kaya hindi nakatanggap ang mga kapatid ko ng pantustos ng buhay at namuhay sa pagiging negatibo. Hindi ba't pinipinsala ko ang mga kapatid ko? Nang mapagtanto ko na ako'y naging duwag, makasarili at kasuklam-suklam. Medyo nakaramdam ako
ng pagsisisi at na konsyensya rin. Natagpuan ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sinasabi ninyong isinasaalang-alang ninyo ang pasanin ng Diyos at ipagtatanggol ang patotoo ng iglesia. Ngunit sino bang nakagawa nun? Itanong sa sarili. Ikaw ba'y nagpakita ng pagsasaalang-alang para sa pasanin niya? Makakapagsagawa ka ba ng pagkamatuwid para sa kanya? Makakapagsalita para sa akin? May sasagawa mo ba ng matatag ang katotohanan? Ikaw ba'y may sapat na lakas ng loob na labanan ang lahat ng gawa ni Satanas? Makakaya mo bang isantabi ang mga damdamin mo at ilantad si Satanas para sa kapakanan ng katotohanan ko? Mapapahintulutan mo ba ang aking mga layunin na matupad sa'yo? Naihandog mo na ba ang puso mo sa pinakamahalagang sandali? Ikaw ba'y taong gumaganap sa aking kalooban? Itanong mo sa iyong sarili at madalas na isipin ang mga ito. Oo. Nakita ko rin ang siping ito sa napakahalagang maintindihan ang disposisyon ng Diyos. Ang kalungkutan niya'y dahil sa sangkatauhan na mayroon sana siyang pag-asa ngunit nahulog na sila sa kadiliman. Sapagkat hindi umaabot sa mga inaasahan niya ang gawaing ginagawa niya sa tao. At sapagkat lahat sa sangkatauhang minamahal niya ay hindi kayang makapamuhay sa liwanag. Nakakaramdam siya ng kalungkutan para sa inosenteng sangkatauhan para sa tapat ngunit mangmang na tao. At para sa taong mabuti ngunit sa kanyang sariling mga pananaw ay nagkukulang. Ang kalungkutan niya ay sagisag ng kanyang kabutihan at pati ng kanyang awa. Isang sagisag ng kagandahan at ng kabaitan. Amen. Amen. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, mas nakonsyensya ako. Lumapit sa akin si Sister Zheng dahil meron siyang tiwala sa akin. Dapat pinanagutan ko ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Tama. Pero hindi ko isinagawa ang katotohanan. Tumayo ako sa panig ni Satanas at naging tagapagbantay niya. Ngayon namumuhay sa kadiliman at pagdurusa ang mga kapatid ko at hindi nila makuha ang pantustos ng buhay na kailangan nila. Nalulungkot at nababagabag ang Diyos. Umaasa siyang makakapanindigan ako, isasaalang-alang ang mga layunin niya at poprotektahan ang hinirang niya. Pinagbawalan man ako ni Jianglin sa pagtupad ng tungkulin ko bilang leader ng iglesia, pero miyembro ako ng sambahayan ng Diyos. Kaya tungkulin kong protektahan ang gawain ng sambahayan ng Diyos at ang mga hinirang niya. Hindi na ako pwedeng magpabaya sa aking mga tungkulin. Oo. Lumapit ako sa harap ng Diyos sa panalangin. O Diyos, itinaas mo ako sa mga tungkulin ng pamumuno. Pero ako'y naging makasarili at kasuklam-suklam kaya di ako karapat-dapat sa atas na bigay mo. Hindi ko na isasaalang-alang ang mga pagkakataon ko sa hinaharap. At nakahanda po akong tunay na magsisi. Bumangong muli at tuparin ang tungkulin ko. Hinihiling ko pong gabayan mo ako. Amen. Pagkatapos kong manalangin, mas kumalma ang pakiramdam ko. Kaya ipinadala ko ang mga bagong pangaral ng Diyos sa mga kapatid na sina Sister Zheng at nakipagtipon ako sa kanila. Kalaunan natanggap ng nakatataas ang aking ulat. At matapos nilang kumpirmahin ang masasamang gawa ni Jianglin, tinanggal nila siya at ang mga kasamahan niya. Salamat sa Diyos. Mabuti. Pansamantala akong itinalaga para pamunuan ang gawain sa dalawang iglesia. Matapos maalis sa kanyang posisyon, hindi pa rin nagsisi si Jianglin. Nilinlang niya ang mga kapatid namin sa iglesia. Sinabing di pa raw ako matagal na mananampalataya, wala akong alam at nagkataon lang na may kaunti akong kaalaman. Pero hindi nakalulutas ng isyu sa mga pagtitipon. Sinabi niya rin na dahil kasalukuyang nang aaresto ang CCP at may security camera sa buong kanayunan, pwedeng inilalagay ko rin sila sa panganib sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Nililinlang niya sila. Oo nga. Sa panahong yon, nagawa niyang makumbinsi ang ilan sa kanila. At sama-sama silang gumawa ng mga huwad na bintang laban sa akin. Namarkahan na ako ni Jianglin para sa 8 paglabag. Ngayon ay umangat na ang numero sa 13. Isinumite pa nila ang mga bintang nila sa nakatataas. Kaya ang mga leader namin nagtalaga ng ilang kapatid para imbestigahan ang sitwasyon. Nang narinig ko ang tungkol dito, nasadlak ako sa kalungkutan. Parang 1,000 libra ang nakadagan sa dibdib ko at halos hindi ako makahinga. Napagtanto ko
na nakipagtulungan si Jianglin sa iilang tao upang paratangan ako ng mali. Kung maniwala ang aming mga leader sa kwento nila at talagang itiwalag ako, katapusan na ba ng buhay ko bilang mananampalataya? Nang naisip ko to, dumaloy ang luha sa mga mata ko. Naisip ko rin na maraming kapatid ang dating kasamahan ni Jianglin sa iisang iglesia bago tanggapin ang bagong gawain ng Diyos. At siya rin ang nagpalaganap sa kanila ng gawain ng Diyos. Ang ilang kapatid ay walang anumang pagkakilala tungkol sa kanya. Hinangaan pa siya at tiningala. Makapagsasabi ba sila ng katotohanan? Kung sisiyasatin ng mga kapatid ang usapin, mauunawaan kaya nila ang nangyayari? Talagang magulo ang isip ko noon. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ako'y matuwid, ako'y mapagkakatiwalaan, at ako ang Diyos na sumusuri sa puso ng tao. Ibubunyag ko agad kung sino ang totoo at kung sino ang huwad. Huwag kang mangamba, lahat ng bagay ay kumikilos ayon sa oras ko. Sino ang taos na nagnanais sa akin? At sino naman ang hindi? Sasabihin ko sa inyo isa-isa. Siguraduhin lang ninyong kumain ng mabuti, uminom ng mabuti at lumapit sa akin pag kayo'y nasa presensya ko. At ako mismo ang gagawa ng gawain ko. Huwag kayong apurado sa mga agarang resulta. Ang gawain ko'y hindi isang bagay na maisasagawa agad-agad. Nakapaloob dito ang mga hakbang at ang karunungan ko. At yan ang dahilan kung kaya mabubunyag ang karunungan ko. Hahayaan kong makita ninyo kung anong ginagawa ng aking mga kamay upang parusahan ang masama. At gantimpalaan ang mabuti, wala akong pinapaboran. Ikaw na tunay akong minamahal, tunay kitang mamahalin. At ang mga hindi ako tunay na minamahal, ang aking poot ay laging nasa kanila. Upang maalala nila magpakailanman na ako ang tunay na Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng tao. Amen. Amen. Ang kapangyarihan at otoridad ng mga salita ng Diyos ay mabilis na pinayapa ang puso ko. Ang Diyos ay matuwid at mapagkakatiwalaan. Ang sambahayan niya ay pinagaharian ni Kristo ng katotohanan at ng pagiging matuwid. Amen. Oo. Dahil hindi ko alam ang pagiging matuwid niya. At hindi ako naniwala na sinusuri niya ang lahat. Nag-alala akong baka kay Jianglin maniwala ang mga kapatid pag inimbestigahan nila ang sitwasyon ko tapos ititiwalag nila ako. Hindi ko ba ipinapantay lang ang sambahayan ng Diyos sa bansa ng malaking pulang dragon? Namamahala ang sisipi sa paraang malupit at di makatwiran. Tama. Binabaluktot nila ang katotohanan upang pigilin ang sinumang hindi sumasang-ayon. Gagawa sila ng mga bintang sa kanila at sisirain ang buong buhay nila. Oo. Ang mga karaniwang tao ay kailangang harapin ang pang-aapi. Walang madudulugan para sa hustisya. Tama. Pero ang sambahayan ng Diyos ay pinagaharian ng katotohanan. Kung ang mga antikristo o buktot na tao ay naluklok sa kapangyarihan, mailalantad at maaalis din sila. Ito ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Amen. Amen. At ang sambahayan niya ay nagtitiwalag batay sa mga katotohanang prinsipyo. Humahatol batay sa mga katunayan ng mga maling gawa nila. Walang naititiwalag dahil lang sa may nagmarka sa kanila para sa kaunting paglabag. Siyang tunay. Wala akong ginawa sa mga ibinibintang nila sa akin. Binaluktot nila ang katotohanan at iniba ang kahulugan nito. Ang katotohanan at mga katunayan ay mabubunyag din. Alam kong sinusuri ng Diyos ang lahat ng ito. Amen. Tama. Nang naisip ko ito, hindi na ako nalungkot at nanumbalik na ang pananampalataya ko sa Diyos. Nanalangin ako sa Diyos. Mahal na Diyos, kahit na kung itiwalag man ako o hindi, handa akong magpasakop at maranasan ang iyong gawain. Tama. Amen. Amen. Makaraan ang ilang araw, naunawaan din ng mga leader namin ang katotohanan. At napag-alamang ang mga paratang ni Jianglin ay binaluktot ang mga katunayan at gawa-gawa lang ang lahat. Napag-alaman nila na laging kumikilos nang hindi makatwiran si Jianglin at hiniwalay at tinanggal niya ang mga tao sa kanilang mga tungkulin. Habang pinapaboran ang kamag-anak niya, pinigilan at ibinukod niya ang sinumang nagtangkang bigyan siya ng mga mungkahi at kahit pagkatapos niyang mapaalis ay hindi siya nagsisi. Patuloy niyang nilinlang ang mga tao sa pagtatangkang kontrolin ang mga hinirang ng Diyos. Isa siyang masama at mapagpakanang antikristo. Hinahanda na ng mga leader namin ang mga kinakailangang dokumento upang itiwalag siya sa iglesia. Nang marinig ko ito, talagang naantig ako.
Nakita ko na tunay ngang matuwid ang Diyos. Amen. At kahit gaano pa katuso at kalupit ang mga antikristo, magiging panandalian ang impluensya nila dahil sa huli ay wala silang puwang sa sambahayan ng Diyos. At sa huli ay mailalantad, maaalis at mapapabayaan sila habang buhay ng mga hinirang ng Diyos. Oo, amen. Nakaramdam din ako ng hiya at nakonsyensya dahil hindi ko kilala ang Diyos, hindi ko siya naintindihan at sinisi ko pa siya. Na iniisip na ang iglesia ay tulad ng sekular na mundo. Nilalapastangan ko ang Diyos. Pero hindi ako trinato ng Diyos batay sa mga paglabag ko. At patuloy akong ginabayan upang maranasan ko ang kapaligirang ito. Lubos talaga akong nagpasalamat sa Diyos. Oo, Amen. salamat sa Diyos. Salamat Amen. sa Diyos. Kalaunan, lahat ng kapatid ko'y nagkaroon ng pagkakilala kay Jianglin at sumang-ayon sila na itiwalag siya sa iglesia. Nakapagbibigay kasiyahan ang pagtitiwalag ng Antikristo. Amen. Amen. Ang mga kapatid ko'y hindi na nalinlang at nakontrol ng Antikristo. Mainam. At pwede nang malayang tuparin ang mga tungkulin nila magbahagi sa katotohanan. At mamuhay ng normal na buhay iglesia. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mabuti yun. Dahil naranasan ko ang panunupil at mga maling paratang ng Antikristo, nagkaroon ako ng pagkakilala sa kanila. Nakita ko kung paano nila nililinlang at sinisira ang mga tao. At ang pagkakaroon nila ng kalikasan at diwa na galit sa katotohanan. Nakita ko rin ang pagkamatuwid at pagkamakapangyarihan ng Diyos. Ginagamit niya ang mga tusong pakanan ni Satanas upang tulungan tayong maunawaan ang katotohanan. Oo. Para makalaya tayo sa impluensya ni Satanas. Talikuran ang lahat ng Antikristo at buktot na tao at tunay na bumalik at magpasakop sa Kanya. Amen. Sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos, may kaunti rin akong natutunan tungkol sa tiwali kong disposisyon at kung paanong ako'y makasarili at kasuklam-suklam. Naranasan ko ang katahimikan at kalayaan na kalakip ng pagkakanulo sa laman at pagsasagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Salamat sa Amen. Diyos. Sa pamamagitan ng karanasang ito, natutunan ko rin na lagi tayong may pahintulot ng Diyos sa masasayang panahon at sa masasama. Ganito niya tayo pineperpekto at inililigtas. Salamat sa Ang Diyos. gawain ng Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos.